Lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Eh wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita mo sir, nakita mo kanina. Humingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Kayo umasa na magbabago ang buhay nyo. Gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga putang inang yan. Ano sinasabi nila? Police na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansyang dumadating. And then he said na, wala kami sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Research person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko para na lang matapos, sige na lang, para na lang matapos, sige na lang. Nilagay nila doon. Kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari nung opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yon. Kanina, nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente, nangyari. Ang electricity, ano ba sinabi ko? I-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kong Pulong. So wala talagang aircon dun. Last two questions. Yung magiging action ng gobyerno sa tingin, ano magiging hakbang ng gobyerno? Eh wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita mo sir, nakita mo kanina. Humingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos rice? Na alam niyang hindi pwede. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay nyo. Gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Anong nagkumbinsi sa kanila na payagan na po kayong madala dito? Nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance doon? 3 hours. Ang ambulance nasa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makiisip ng maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na. Hindi pa sila nakikinig sa tao. Last question, Anwar. Ma'am, kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakagawa sila ng utos. Kung questionin niyo po ba yun? Ay, naku. Sa tingin mo ba, pag kinasyon namin yun, may apology?
Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Ang sinungaling yung mga putang inang yan eh. Pamilya na sinungaling yan. Yung lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga putang inang yan. Ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Bakit yung ginagawa? Magsasorry, uy, pasensya na. Kasabi kay Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa UVP. Hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na bago tayo hindi ito sa hospital pupunta, punerarya, porlon. Kinahanglan nato dinhi. Tanong. Message na lang po, ma'am. Kung meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan tungkol bayan na ito. O naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Sa totoo lang. And personal knowledge ko yan. Kasi I was there. I sat there. I listened. Rinig ko. Lahat. Wala nang papupuntahan ito. Yes, o kung sino pa man yan dyan, gustong humabol sa akin, drag me to hell. Go ahead. Tingnan nyo. Yan po mga kababayan, inyo pong narinig yung ambush interview po kanina ni Vice President Sara Duterte. Mga past 3 o'clock yun, kaninang madaling araw po. Isinugod po sa ospital itong si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff po ng VP Sara dyan po sa VMMC. Kasalukuyan nga nasa loob ng emergency room ang abogado kung saan nandun pa mismo ang sa kasalukuyan dyan po sa VMMC si Vice President Sara Duterte. Tulad ng sinasabi ng Vice Presidente, mismo siya nasaksihan niya yung pagsusuka hanggang sa nahimatay itong si Attorney Zulaika hanggang sa isinugod nga sa ospital. Umabot pa ng 3 oras, sabi pa nga niya, yung paghihintay ng ambulansya dahil nga hindi po pinapasok kanina ng kamera o ng batasan yung ambulansya pong dumating. Sabi pa ng VP Sara, walang ibang tumulong. Humihingi na siya ng tulong doon kung kahit anong sasakyan ang gagamitin para lang maisugod talaga si Attorney Zulaika Lopez. Pero talagang umabot ng 3 oras bago nga ito isinugod dyan po sa ospital sa Veterans Memorial Medical Center. Sir Jay. Yes. Talagang nakakapanlumo, nakakalungkot ng mga huling pangyayari simula po kagabi, no? Talagang patuloy natin binabantayan ito. Nagsimula po yan mga pasado alas 12 nang pinasok yung pansamantalang kulungan na ginawa ng kulungan dyan po sa House of Representatives. Pinasok ng according to them mga 8 to 9 police, no, or uniform. Pagkatapos nga biglang isineserve yung isang order na pirmado ni Congressman Joel Chua, no? Tandaan ho ninyo pangalan ng congressman na yan.
siya ho pumirma ng isang order na ilipat, no? Ililipat sana sa Correctional for Women itong si Undersecretary Lopez, na tunay namang kinagulat po natin sapagkat ang patakaran po na alam natin, yung mga order of detention, pagka ganyan unang-una nanggagaling po yan, buong kapulungan ang nagdidesisyon yan at ang pumipirma yung Speaker of the House, no? From what we gathered, ito'y pirmado ng chairman ng Committee on Good Governance na si 3rd District of Manila Representative Joel Chua. Kaya ang medyo nagwala po ito si Atty. Lopez, gawa ng meron pa ho siyang pending na motion for reconsideration sa kanyang sa citation of contempt, no? Sapagkat kung lilimin ho natin yung mga rules and regulations ng House of Representatives, wala ni isa doon sa kanilang mga rason kung bakit kailangan i-contempt ang isang tao na ginawang paglabag ito po si Ms. Lopez, no? Correct. Kaya anong tawag ito? Mukhang may development dyan sa veterans sa Jada. Actually, Sir Jay, ito nga ang dami ngayon na dumadating na, ayan po yung mga kapulisan, mga bagong nagdadatingan. Parami sila ng parami, Sir Jay, actually. Kaya nga Hindi natin pa makilala. isang tao, Yes. para sila mga suso, no? Anong hindi ko maintindihan talaga kung anong klaseng gobyerno meron tayo. So sa tingin mo, Sir Jay, talagang dadalhin si Attorney Zulaika Lopez sa kabila ng kanyang kondisyon ngayon doon sa Women's Correctional Facility dyan sa Mandaluyong? No, they cannot do that, no? Kasi as a matter of fact, kailangan siyang madala sa St. Luke's Medical Center. Oh. Correct. Siyempre, yung kalagayan... Papatayin nila yung tao pagka ganun. Kasi may sakit yung tao. Pagkatapos dadalhin mo sa bilangguan, para mga siraulo. Di ba? Correct. Oh. Pero nabanggit, narinig natin mismo kay VP Sara kanina, kung ano man ang mangyari kay Attorney Zulaika Lopez, ang Speaker Martin Romualdez ang dahilan ng lahat na yan. Siya mananagot talaga. Cargo de konsensya yan, pati itong si Joel Chua. Sila yung nagpakulo nito lahat Maghugas kamay lang yung si Tambaluslo, sasabihin lang naman niya, wala, hindi naman ako nag-order si Chua Sir Jay, inaantabayan na natin ngayon yung paglilipat, ililipat sa St. Luke's tulad ng sinasabi mo, kung hindi ako nagkakamali. Abangan kasi natin. critical ang condition Yes, niya oo. Kailangan ng mas special na ospital. Yes. Hindi naman sa minamaliit natin yung Veterans Memorial Medical Center, no? Dahil meron din naman silang kakayanan. Pero pag sinabi mo kasing sa mga critical na cases, kailangan mo ng mas modernong ospital, no? Oo. At antabayan na natin si Partner Admar,